Ang pagsasaling wika ay maraming kinapapalooban. Ito ay maraming saklaw at ito ay mahalaga sa taong higit sa lipunan na ginagalawan ng mga samot-saring mamamayan. Ang pagsasaling wika ay hindi lamang nakapokus sa larangan ng pag-aaral, bagkus mas kailangan at ginagamit ito ng mga mamimili na sayang hindi lubos na nakakaunawa ng wikang Ingles kung kaya't ang wikang Pilipino ang nagiging lunsaran upang ang pagsasalin ay mas maging epektibo at mas mabilis maunawaan. Isa sa halimbawa ng pagsasaling wika ay ang reseta na ibinibigay ng doktor sa kanyang mga pasyente. Aminin man natin o hindi, mayroong mga tao na hindi ganoon kataas ang pinag-aralan kung kaya't malaki ang porsyento na maaaring mas nauunawaan ng iba ang pagsasalin gamit ang wikang kinagisnan at iyon ang Pilipino mula sa wikang Ingles na ginamit. Sa ating lipunang ginagalawan, lingid na hindi lamang iisang wika ang ginagamit ng mga tao, sapagkat naririto ang wikang Ingles, ang wika ng mga Bisaya, ang wika ng mga Katutubo, ang wikang Pilipino at iba pa. Ang lipunan maging ang mundo nating ginagalawan ay umiikot sa maraming lengguwahe na nakasanayan ng gamitin. Minsan, may mga pagkakataong hindi lahat ng tao ay nakakaunawa ng mga wika ng ibang tao, kung kaya't minamabuti na lamang itong isalin sa pinakamadaling wika na kung saan ay mabilis ang daloy ng pagkakaintindihan. Sa makatuwid, ito ang tinatawag nating pagsasaling wika. Ayon sa pagpapakahulugan ni Inida, ang pagsasaling wika ay muling paglalahad sa pinagsalinang wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal ang mensaheng isinaasaad ng wika. Unay batay sa kahulugan at ikalaway batay sa estilo. Maraming kahalagahan ang wikang Pilipino pagdating sa pagsasaling wika para sa mga mamimili ng lipunan. Una, mas pinadadali nito ang mensahe o kahulugan ng mga panindang nakasalin sa ibang wika. Ikalawa, mas nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mamimili na makahanap o makabili ng isang produkto. Ikatlo, dahil sa wikang Pilipino, naroroon ang patuloy na daloy ng komunikasyon sa pagitan ng ibang lengguwahe o wika. Mula sa blog post ni Ginang Mary Ann 2016 na ang Filipino at ako ay naglalaman ng mga akdang na isalin mula sa Ingles tungo sa Pilipino. Ayon sa kanya, magsisilbi itong halimbawa sa mga mananaliksik ng isang epektibong pagsasalin sapagkat ipinakita rito ang mga salita na kung saan ay nagsilbing basihan kung bakit malaki ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa pagsasalin. Sa bansang Pilipinas naman, masasabi ring ang wikang Filipino ay mahalaga sa ekonomiya. Ayon nga kay Miss Gemas de la Fuente 2014, sa artikulong ang kahalagahan ng pagsasaling wika, mula rito, sinasabi na ang pagsasaling wika ay nakatutulong upang isulong ang ating ekonomiya dahil kaakibat ng pagsasalin ang ating wika, teknolohiya, agham at medisina. Madaling unawain ng mamamayang Pilipino ang mga ito kung isasalin sa wikang Filipino. Ngunit ganoon pa man, mula naman sa pananaliksik na pinamagatang kakayahan sa pagsasaling wika ng mga mag-aaral ng Departamento ng Edukasyon at Malayang Sining o DELA sa Southern City Colleges, ang pagsasaling wika raw ay mahihaalin tulad sa pagsasali ng isang buong tubig, na hindi lahat na isasalin sa susunod na baso dahil una ay nananatiling basa. Ang ibig sabihin lamang nito na isang patunay na hindi lahat ng laman o salita ay kailangang magbago. Sa makatuwid, sa pagsasaling wika, hindi lahat ng pagsasali ng wika ay naisasalin sa tamang bigkas ng salita, ngunit nakatutulong pa rin ito upang maunawaan ang mga salitang isasalin. Paglalahad ng suliranin. Una, ano ang profile ng mga mamimili batay sa pangalan, kasarian at edad? Ikalawa,
Metodolohiya. Ang pag-aaral na ito ay pumapatungkol sa kahalagahan ng wikang Pilipino sa pagsasaling wika, batayan upang magkaunawaan ang mamimili ng Bulusan, Calapan City. Ito ay nakasentro o nakapokus lamang sa mga piling mamimili ng bulusan dahil ang mga mananaliksik ay naniniwala na sila ang angkop sa pag-aaral na ito. 10 respondente lamang ng mamimili ng bulusan ang napagdesisyonan ng mananaliksik upang kalapan ng mga kinakailangan datos at makuha ang kanilang mga opinyon ukol sa kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng pagsasaling wika. Ang survey o pakikipanayam ang gagamiting instrumento ng mananaliksik upang makakalap ng mga datos mula sa respondente at upang ang pag-aaral na ito ay may sakatuparan. Yan, nabubulol na. At upang ang pag-aaral na ito ay may sakatuparan. Paglalahad, pagsusuri at interpretasyon ng datos. Mula sa figura 1, makikita nating malaki ang porsyento na kung saan ay malaki ang naging respondenteng babae kaysa sa lalaki. Samantalang pagdating sa edad, may malaking porsyento ang edad na kung saan ay nasa 30 to 35 years old kumpara sa 20 to 26 years old at 27 to 29 years old na may pareho lamang na porsyento. Ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa pagsasaling wika pagdating sa mga pamimili ng produkto. Sa talahanayan 1, mapapansin na mayroong pinakamalaking porsyento ang tanong na nasa bilang 3, 4 at 5 na kung saan ay mas maraming respondente ang siyang nagsabi na ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pagsasaling wika ay lumalakas ang loob ng mga mamimili sa pamimili dahil lubos nilang nauunawaan ang mga nakasulat o paalala sa produktong kanilang binibili. Mas nakakahanap sila ng epektibong paninda o produkto at sila rin ay mas nakatitipid ng oras sa pagpili ng mas maayos na paninda. Bagaman marami ang sumagot sa bahagi ng oo, subalit mayroon namang pinakamaliit na porsyento ang bilang na nasa una dahil mayroong sumagot sa hanay na hindi. Mula sa kanya, hindi siya sang-ayon dahil siya naman raw ay nakakaintindi ng wikang Ingles, kaya kahit anong wika ang gamitin ay nauunawaan niya. Ang pangit. Ang negatibong epekto ng paggamit ng wikang Filipino sa pagsasaling wika sa larangan ng pamimili ng mga paninda o produkto. Mula sa talahanayan 2, mayroong 10 respondente at binubuo ng 100% ang nagsagot sa hanay na hindi. Mula sa kanila, ang paggamit ng wikang Filipino sa pagsasaling wika sa larangan ng pamimili ay hindi nagdudulot ng kasamaan, bagkus ito ay maganda pa nga para sa kanilang mga mamimili. At hindi dahil dito, bumababa ang kanilang lakas ng loob dahil sa kanilang pagpapaliwanag, mas nagkakaroon pa nga sila ng lakas ng loob na masabing sila ay lubos na natutulungan ng wikang Filipino sa tuwing sila ay kailangan nilang unawain muna ang mga nakasulat at ginawang pagsasalin sa kanilang produktong binibili. Samantalang, may isang respondente naman ang bukod tanging nagsabi na dahil sa paggamit ng wikang Filipino, isa sa negatibong epekto nito sa kaniya ay hindi siya nabibigyan ng pagkakataon upang maging bukas sa iba pang wika. Ganoon na rin sa isang respondente na tumugon namang mas nahihirapan siyang umunawa ng mga paalaalang nakasalin sa wikang Filipino sa tuwing siya naman ay namimili. Konklusyon. Batay sa mga datos na natuklasan, inilahad at sinuri, ang mga mananaliksik ay nabuo ang mga sumusunod na konklusyon. Konklusyon. Batay sa mga datos na natuklasan, inilahad at sinuri, ang mananaliksik ay nabuo ang mga sumusunod na konklusyon. Una, ang paggamit ng wikang Filipino sa pagsasaling wika sa larangan ng pamimili ng mga mamimili ng Bulusan, Calapan City
ay lubos na nakatutulong para sa kanila. Ikalawa, napatunayan na dahil sa paggamit ng wikang Filipino, mas lumalakas ang loob ng mga mamimili sa kanilang pamimili at mas nakakahanap pa sila ng maayos na paninda o produkto. Ikatlo, bagaman marami ang katulungan at kahalagahan ng wikang Filipino sa pagsasaling wika, may mga mamimili rin ang siyang hindi lubos na nakakaunawa ng wikang Filipino. Rekomendasyon. Batay sa kinalabasan ng pag-aaral at mga konklusyon, ang mga sumusunod ay nais ihain ng pag-aaral. Una, ipagpatuloy lamang ang pagtanggap sa wikang Filipino bilang lunsaran sa pagsasaling wika sa larangan ng pamimili ng anumang produkto o paninda. Ikalawa, panatilihing magkaroon ng lakas ng loob sa pamimili sapagkat dito mas malalaman kung ikaw ay may paninindigan na mahusay ang iyong itinitinda. Ikatlo, sikaping aralin ang paggamit ng wikang Filipino sa anumang larangan higit sa pamimili bilang mamimili dahil ito ay mas nagbibigay ng higit na katulungan upang magkaroon ng patuloy na pagkakaunawaan.